Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Simula po ngayong November 6 at tuwing Miyerkules, samahan niyo po akong kilatisin ang mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma, advokasya, paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan. Live na live tayo sa True FM 105.9 at True TV Channel 19 sa Signal. At ang unang aplikante natin para sa pagkasenador, walang iba, Mr. Bitag Ben Tulfo. At makisali po sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. At syempre, hindi po mawawala mga kapatid ang ating question of the day. Ano ang magiging pamantayan nyo sa pagpili ng senador? Mag-comment na po kayo at i-share nyo ang ating Facebook at YouTube live stream. May tsansa po kayong manalo ng maagang pamasko na 500 pesos sa may pinakamalaman na komento. Mamaya i-announce po natin yan. At kung may gusto po kayong itanong sa ating aplikante, bibigyan din po namin kayo ng pagkakataon na matanong sila. Kasi hindi lang naman po kami ang gustong kumalatis. Thank you, kumilatis. Hindi lang po kami ang gustong kumilatis, pero mas mahalaga po kayo ang talagang kumilatis sa ating mga aplikante. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari nyo po yang i-post sa ating live stream sa Facebook page po ng True FM or ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Or maaari po kayong tumawag kung tayo'y may oras pa, kasi marami rin po akong itatanong sa ating aplikante. Pero kung may oras pa po, we will entertain your calls at diretso po kayo makakapagtanong kay Mr. Bitag Ben Tulfo, 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Ben Tulfo? Ang kanya pong buong pangalan ay Bienvenido Tulfo. Ipinanganak po siya noong March 15, 1955 at ngayon po ay 69 years old. Graduate po siya ng journalism, nag-aral sa abroad. Kilalang mamamahayag, host at producer. Isa po sa kanyang mga programa, sino ba naman ang hindi nakakaalam, sa Bitag Live. Isa po sa mga kilalang Tulfo Brothers. At ngayon, magkakasama po natin siya ng live dito sa studio. Welcome sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Ikaw ang aming kauna-unahang aplikante na may interview dito, Mr. Tulfo. Sir Ben. Magandang hapon sa iyo at buena mano pala ako rito. Yes, buena mano. Kaya mainit agad. Okay. So, diba? Gusto natin? Salamat naman. Ako'y inuna mo. Oo. Okay. Hindi ka pwedeng nasa huli. Kasi nangunguna ka, bahagi ka sa nangunguna sa mga surveys. Pero Salamat. mamaya natin pupuntahan yan, Bena. Considering yung years of experience mo sa public service, I'm sure marami nang nagtanong sa'yo nito, bakit ka patatakbo bilang senador? Okay, magandang tanong. Una sa lahat, in 22 years na ginagawa natin sa larangan ng media, ang trabaho natin ay truth seeking and truth telling. Yung pagtulong namin, kami magkakapatid, isa ako roon sa T3 at patuloy namin ginagawa sa Bitag or ipabitag mo. It is a community service, hindi public service kasi hindi naman kami public servant. So anong ibig sabihin nun? Tumutulong kami sa dami ng lumalapit. At nakita namin, ang pagtulong namin ay pwede ka namang i-endorse mo yung mga tao, pero pagdating doon, bumabalik sa amin. Ibig sabihin, may kunting problema sa sistema, may kunting problema doon sa mga batas, na hindi nakikita siguro yung mga batas na yon kung yan ay bumabalik sa amin, patungkol doon sa sinasabing kriminalidad, kung hindi man, ay sa agraryo, sa panlipunan, or di naman kaya agrikultura, at marami pang iba, categorization. Pag may problema, bumabalik.
Kasi ini-endorse mo. Dahil ang media hindi pwede makialam at solve yung problema, i-endorse mo lang. Bumabalik. At nakikita namin ba't bumabalik. Pag tinatawagan namin yung mga tanggapan, nakikita namin, merong gray area. May mga weaknesses. Pabalik-balik yung mga tao. So pinag-aralan namin na yung pala nakita namin na may kahinaan, may weakness ang isang media man kung pag-uusapan ay pagtulong, sulbahin ang problema, magiging advocate ka na. So ako, I've been an advocate for how many years kasi pinaglalaban natin, hindi na yung truth-seeking, truth-telling, newscaster ka, reporter ka. Pag once nakialam ka na, advocate ka na. Pag ikay medyo magbibigay ka ng, let's say, ambag sa solusyon, medyo you're bordering into changing. Nakita mong kahinaan. So, kung nakita mong kahinaan, kinakailangan punuan mo. So, ano yung mga kahinaan na yun? Doon sa nabanggit namin. So, doon nakita namin na nakipagtulungan kami sa Kongreso. Marami kami mga batas na ipasa na hindi alam ng taong bayan. Tulad ng Cyber-Boso Bill, yung mga sex scandal noon, nag-umpisa sa amin yun. Marami rin, napalakas namin yung human trafficking. At itong pinakahuling batas na pinasa at pinagmalaki ng ating presidente, si President BBM, patungkol doon sa AFASA, na yung mga isang iglap lang, nawawala yung pera mo sa bangko. Yung pala, gumagamit ka ng mga outsource, nahahack yun. So, kasama kami doon sa ibaba case study. At pinapasa namin doon sa mga committee chairman. Lumalabas sila yung nagsusolve, wala kang credit. Hindi naman namin gustong credit, pero tanong, kung nagagawa nila at nanggagaling sa amin ng research, nanggagaling sa amin ng case study, why not kami na lang? Para mabago namin. Kasi mahahawakan namin yung mga sinasabing totoong problema ng mga totoong tao, nahaharap sa sinasabing hamon at may problema, so kabahagi sa solusyon ng problema. Pag medyo sinolve mo yung problema, meron ka suhestyon. You have to change yung sinasabing isang bagay. Change the old with the new. Now ngayon, kinakailangan mo yan sa legislatura. Ang legislatura kasi is pag ikay pumunta na sa Senado, kaya ako nagka-interest kasi inquiry, investigate, and legislate. Kinakailangan ko rito, kapag nakita namin, kumbinsihin mo, makasamahan mo sa Senado para maipasa yung batas na kinakailangan mo doon sa mga nabanggit natin na broken system. Yun ang dahilan kung bakit ako tatakbo. Dahil kabisado ko Tsaka authentic yung mga ginagawa namin. Hindi kami gumagawa ng issue ram para manalo. Ipapackage mo. 22 years, tagapagtanggol ako kontra doon sa sinasabing pang-abuso, pananamantala, panloloko, pagpapabaya. Yun ang mga bagay na kaya nga nabuo namin. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ba't kami nag-number 2? Di pa kami nangangampanya. Ayun, I Kilala was kami sa gonna brand. ask. Speaking of the surveys, nananatili ka sa number 2, actually kayong dalawa, ng kapatid mo na si Kong Erwin, Pero when did you decide to really run and join the government? Ay, maging senador o tumakbo bilang senador. Ano yung talagang nakapagpa-oo sa'yo na eto na, tatakbo na talaga ako? And why did you also choose to run as independent? Okay, una sa lahat, yung unang tanong. Actually, 2016 pa, nandito pa ako sa T3 that time. I was excited to run. And Rafi was saying, I'll help you. Sa T3 pa noon. Nag-back out ako. Dahil isang utol namin, inuupakan yung partido ng presidente na makakasama ako. Ayaw ko nang banggitin ng pangalan. Mahal ko si Rafi, mahal ko si Erwin. So dahil doon, medyo nag-back out ako. Nakakahiya naman presidente mo, tapos binabanatan, tapos wala kang magagawa. Doon pa lang, lumalabas ng pangalan. Pero ngayon, bakit ko naisipan? Kasi sa dami ng mga natulungan namin at nakita namin yung kahinaan ng sistema, aambag ka na. So ngayon, isa yung dahilan. Okay, now, patungkol doon sa pangalawa, tanong ulitin natin. Ano yung pangalawa? Medyo nawala ako na, mabilisan kasi kulang tayo sa oras. Bakit independent? Okay, kasi una sa lahat, itong eleksyon na to, sana naman ipagdasal natin ay maging mapayapa. Kasi una sa lahat, ito ay magiging, identity politics.
If not, ito yung sinasabi nating parang kanino ka ba? Sa kaliwa, sa kanan, sa administrasyon, sa oposisyon. Magulo. Hindi naman sa sentro doon sa sinasabing advokasya o polisiya. Kaya ako naging independente kasi para ma-focus yung tao kung saan yung issue, hindi doon sa partisan politics. Pag partisan politics sa mga tao, hindi na nakakapag-isip, mag-iisip na sila ngayon, kanino ka ba? Sa halip na tumingin sa issue, doon sa partisan. Pero may mga partido bang nang hikayat sa'yo na sumali ka? Well, Sa kanilang grupo? truthfully, yes. Pagkatapos mismo ng Asona ni President BBM, nilapitan na ako na maging kasama sa lineup ng administrasyon. Umuo naman ako. Pero dinumog ko yung sarili ko sa gabi, parang dinudumog ko na parang bakit kinakailangan ko sasama sa partido. Pangalawa, dalawa na kami ni Tula Erwin, yung mahal kong kapatid, parang pangit tingnan eh. Dalawa kayo, nasa lineup. So ang ginawa ko, sabi ko, siguro mag-focus na lang ako sa pagiging independent kasi I will not be beholden to any party but to the people. Particular doon sa advokasya na pinaglalaban namin. Yun ang dahilan. Well, up to now, ako'y ini-invite na maging guest candidate pa rin. So far, umuo rin naman ako. Dahil kinausap naman ako ng kapatid kong si Erwin, pero I have yet to see the invitation. Siyempre, pag nag-guest ka, may invitasyon. Hindi ka pwede mag-guest na sarili mo, pumasok ka. So, tingnan natin. Pero, bakit kinakailangan ko pang pumasok sa partido? Ang maraming naniniwala, pag nasa partido ka, malakas ang tsansa mo, ganito, ganyan. Hindi ako naniniwala dyan. Ang paniwala ako dun sa sinasabing advokasya namin, tsaka yung market na, yung demographics na kinakailangan. So, maibig nangangahulugan ba yan na kahit kailan ay hindi namin makikita ang isang Ben Tulfo na magiging bahagi ng isang partido? Okay, let me clear that. Baka sabihin napakayabang natin. Ang bawat partido, oposisyon or administrasyon, may maganda mga plataforma sila. Ang sa akin lang, ayaw kong maging kabahagi sa sinasabing bangayan na mga, ito'y partisan. Gusto kong ang mga tao isentro kung ano yung issue. Maraming issue na dapat tingnan. Ang eleksyon, naniniwala ko hindi dinadala ng partido kung manalo ka, basta't importante maganda ang iyong plataforma at meron kang advokasya. Doon sa parting yun, seryoso kami. I'll take it very seriously itong sinasabing legislature, partikular sa Senado. Pag-usapan natin ang mga platapormang tututukan mo. Sakaling makarating ka, ang ating aplikanteng si Ben Tulfo ay makarating sa Senado, ano ang iyong mga plataporma? Okay. Una sa lahat, tingnan natin, ayaw kong magkaroon ng motherhood statement at parang gagawa tayo ng ating mga haka-haka kuro-kuro. It must be ito'y data-driven issue na nanggagaling sa mga reputable at respetable na mga survey company. Ano yung una? Pagkain. So, pangalawa, sinasabing kalusugan. Pangatlo, trabaho. Pang-apat, sinasabi nila peace and order. Panglima, korupsyon. So, yun, Kukulangin yung oras natin pag isa-isa natin eh. yes. So, itong mga plataporma mo, ang sinasabi mo, Ben, ay magsesentro ka doon sa resulta ng survey. Dahil ito yung boses ng tao Tama. kung saan sila nangangailangan or kailangan nga ng Yes. tulong. Okay, pagdating sa food, pagkain, ano ang iyong tingin mong magagawa? Maawa tayo sa mga kababayan natin kung minsan gabi pa lang bago ipikit ang mata matutulog sila, iniisip na agad anong magiging almusal, pananghalian, panghapunan. Pinagkakasya ang kanilang sweldo. Medyo ngayon pa lang, pinakabagong balita, tumaas yung sinasabing inflation. Ano bang Yes, ibig sabihin ng inflation? Ang inflation ay the prices of goods and services. Tumaas. And then last month, medyo mababa. So, kung tumaas, medyo may ibig sabihin, may indicator yan. Ba't tumaas yung inflation? Hindi ako ekonomista, pero aral tayo riyan. So, merong driver dyan kung bakit tumaas. Siguro naman, yung mga ekonomista, kung makikinig sila sa atin, naintindihan kung ano yung mga sinasabi ko. Sentro na lang natin sa mga simple, totoong taong nahaharap sa hamon.
ba't ba nataas ang presyo ng pagkain? Kung ako tatanungin mo, doon ako titingin sa dahilan ng problema, hindi sa epekto. Bibitagin ko sa Senado itong mga putok sa buhong nasa likod kung bakit tumataas. At hindi nakikita yan. Ginawa na, kaya namin gawin yan. At tukoy na namin kung sino mga ito. Tukoy namin kung sinong kartel, kung tukoy namin kung sinong mga middlemen, tukoy namin. Pero ang pinakamatindi, may ibang parte pa eh. Ako naman eh mawalang galang lang. Nag-i-imbak tayo ng nag-i-import tayo ng mga bigas. Bakit mataas pa rin ang bilihin? May driver dyan. O ang mga presyo ng mga goods, mga gulay, etc. Kung minsan pataas, mga isda. Ang mga tao kasi, may kaibigan ko nagsabi, Ben, alam mo bakit? Eh, alam ng ibang mga kababayan natin na ngayong election, there will be a hot flow of money. Which is not... Kaya tumataas din lahat. Kasi Yes. may panggasto sa mga tao. Ganun ba yun? Parang alam nila yung pera na yun, hindi mo pinagtrabaho eh. Libre yun eh. Inabot sa'yo. So ano mangyayari ngayon? Eh, pati mga simpleng tao, alam nila na hindi naman mahirap, hindi mo naman pinaghirapan yun. Inabot lang sa'yo eh. Tulong sa iyan eh. So magtataas ngayon. May indicator. It's not the kind of money na pinagtrabaho mo because it was driven based on infrastructures and development na nagbigay ng trabaho, binibigyan ka ng sweldo. Irregular yan. So baka naman, depende ngayon, the inflationary effect could also be from the outside, di ba? Sasabihin natin sa labas ng Pilipinas. So, wag na natin pag-usapan. Simple lang. Alam ng mga tao na kakalat, ay darating yung pera, hot flow of money sa pamamagitan ng mga intervention na ginagawa ng gobyerno na kinakailangan naman para doon sa mga malilit na tao. Ano yun? Siguro kabisado mo na yun. Siguro identified kung ano yung mga areas na itutulungan nila in crisis situations at marami pang iba. Pera yun eh. Libre yun eh. Tulong yun eh. Para may angat ang antas ng iyong kabuhayan dahil nga doon sa sinasabing sitwasyon kasalukuyan or it's only driven because malapit ng election. Okay, puntahan natin ang health. Ano Okay. ang tututukan mo pagdating sa ating health system? Simple lang para magkaintindihan tayo mga tao. Ano? Ang mga tao gusto nila makapasok sa mga ospital na mabilisan ng serbisyo. At natututukan ka agad ng mga health workers natin, especially pagdating sa mga government hospital. Bakit karamihan sa ibang mga simpleng tao mas gustong pumunta sa mga private hospital? Na alam nila hindi nila kaya. Pumapasok sila doon at tinatanggap sila na hindi ganun kahirap na parang, tsaka na yan, di mo na, balik ka lang dito, kinabukasan ka na, okay ka na. Doon sa kanila, tinatanggap sila. Alam mo naman, mataas ang standard ng mga private hospital. Di ba? Yung Hippocratic Oath, treat your patients to the best of your ability. Ang problema, pag napagaling na sila, ang ibig sabihin, pagalingin mo muna ako, tsaka nang pag-iisipan kung saan ko kukunin ang pera. Kaya marami na hospital detainee. Experience namin yun sa Bitag. Sinasalba namin. Pero maawa ka rin sa hospital eh. Nagserbisyo yung doktor eh. Merong hindi libre eh. Dapat sa government hospital yan eh. May problema doon sa healthcare natin. Kaya sa Department of Health, sa mga kakilala natin dyan, paano mapaganda yung serbisyo ng mga hospital, especially sa mga provincial hospitals, sa ilalim ng DOH, pero sa ilalim ng mga gobernador. How's the service? Marami na kami nakita dyan eh. Si Bitag ang nagsasalita. Hindi kami basta-basta gumagawa ng kwento based on our files na repository kami ng mga complaints of the actual patients na nakikita namin ang kahinaan. So, which I called, quote-unquote, neglect sa health yun. Okay, pangalawa, doon sa sinasabing trabaho. Simple lang, gawin natin para magkakaintindihan kasi parang ayaw kong lumabas na parang ekonomista, si Ben Tulfo, si Bitag, ang mga Tulfo brothers. Simple message, straight. Hindi mahirap ang trabaho ngayon. Magsikap ka lang, magtiyaga ka lang, pwede ka mag-grab, pwede kang gumawa dito, ganyan. Ang tanong, marami pa rin mapagsamantala eh. Bakit pupunta sa amin? Mag-grab driver ka, magde-deliver ka, sinasaktan ka, binubugbog ka, nagte-trending yan. Kanino pumupunta? Ano ang dahilan? Okay. Kung hindi man, magde-deliver ka ng mga kung ano-ano mga dinideliver mo, tapos hindi ka binabayaran. Ang tagal bago ka mabayaran. Kanino pumupunta? Kung hindi sa Tulfo, sa Bitag. Anong dahilan? May problema roon sa sinasabing trabaho.
Doon sa trabaho na yan, hindi siya yung point natin na parang madaling solusyonan kasi ang nakikita natin epekto lang. Ang dahilan ng problema, kung sana gagawin ng Department of Labor at hindi tatablahin na mga mediator or sino man yun, na nakikita namin nagbabalikan sa amin eh. Bakit? Matagal. Kasi may mga sena-sena pa bago papasok. Ito mga bagay na to, kaya sinasabing, trabaho, madali, pero pagdating, nahihirapan sila, nabubugbog, natatabla, hindi na babayaran, at marami pang iba. Simpleng tao yan. Pangapat, peace and order. Tatanong ko, parang style America, are you safer now than it was 4 years ago? Kaya ba maglakad sa kalye na hindi ka mabubugbog? Makakauwi ka kayo sa bahay mo na hindi ka nare-rape? Sigurado ka ba, pagdating mo sa bahay mo, hindi ka bangkay? Nasaan yung mga pulis natin? Do you see them? Kasi kung ang trabaho ng pulis natin, una sa lahat, kahinaan yung pag-iimbestiga ng mga kaso, hindi nalalagay sa tamang blatter. Pangalawa, ang ginagawa ng pulis natin dito, crime prevention, crime solution, hindi crime prevention. The best way to prevent crime, to show your presence sa labas, na nakikita ka, panatag ang kalooban ng mga taong bayan pagkatapos, hindi mamamayagpag yung mga putok sa buhong kriminal at mamamatay tao dahil nakikita, wala namang pulis. By the time na dumating mga pulis, picking bodies na lang, diretso sa punerarya. So, may problema tayo ron. Ngayon, sa simpleng tao yan, ha? Maaring safe kayo sa depende kung anong probinsya ka. Pero paano sa mga ibang munisipyo sa ibang syudad? Nare-report man pagbubugbog, pananakit sa kanila? Hindi. Tuturo ng mga pulis, punta ka sa barangay. Krimen yan eh. Sa pulis yan, hindi sa barangay. So ngayon, panglima, corruption. Ito, Cheryl, is-save natin sa panghuli. Mahaba-haba to eh. Kasi link lahat to. The cause of corruption is basically within the institution. And the institution, yung sinasabing policy makers, at doon sa sinasabi natin pag-apply mo ng permit, pagbabayad ng ganito, ganyan, sinasadya eh. Sinasadya yung sinasabing bureaucratic red tape. Sinasadya yung sinasabing, red tape or bureaucracy kasi may ibig sabihin eh. Napakahirap. The ease of doing business. The ease of doing business. Nano, micro, small businesses. Struggling to survive. Sila yung biktima nitong mga putok sa buhong bibitagin ko mga ito. Kilala ko kung saan. Ginawa mo yung tama, mali ka pa rin. Ang kakapal na mga mukha. Nakikita namin yan. So mahaba-haba to. Kasi kung isa-isahin natin dito, maraming mahihiya. Pero hindi, mas magandang umpisahan nyo lang muna ng pagbabago kasi tukoy ko kung sino kayo. Alam ko kung anong distrito, opisina kayo na napakalakas ng inyong kalokohan. Ginigipit ninyo. Simple. Nagsusumikap. Kahit na ginawan tama, mali pa rin. Sana itong mga tao tama ng kulog at kidlat para mabawas-bawasan na. Mga kapatid, mas kilalanin pa natin ang ating aplikante maya-maya lamang. Pahingahin muna po natin si Mr. Bitag. Ikaw kapatid, ano ba ang batayan mo sa pagpili ng senador para sa 2025 elections? Magkomento po kayo sa ating live stream sa Chansang Manalo ng 500 pesos or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines kung may gusto po kayong ipaabot na tanong kay Ben Tulfo. 8689-3289 or 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nagbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim. Kasama natin ang senatorial aspirant na si Ben Tulfo. Ngayon, puntahan naman natin ang mga isyong pambansa at pandaigdig. Sinabi mong kayo ay dynasty ng pagtulong sa tao. Ibig bang sabihin nito, okay ka sa political dynasties? Well, liwanagin natin. Sana ilabas na ng mga mambabatas natin yung sinasabing anti-dynasty bill. Okay. Kung ako tatanungin mo, hindi ako pabor. Kumbaga, kontra ako dyan sa sinasabing Anti-dynasty. No. Pabor ako sa, pabor ako dyan. Okay? Kasi pag sinabi mo yung dynasty, hindi maganda pakinggan eh. Which means,
let's just say, dynasty, kingdom. Kingdom, dynasty. Family handles it. Ngayon, kailangan mo ng balwarte. So, sino mga po pwedeng akusahan mo ng dynasty? Gobernador, congressman, mayor, konsehal, hangtang sa barangay, may balwarte sila. They decide on the fate of the people by simply, pasa-pasa sa mga pamilya, nag-uusap-usap sila kung sinong tatakbo, kung sinong hindi. Wala namang masama roon kung talagang hinalal ng tao on the basis of maganda naman ang serbisyo ng sinasabing mga quote-unquote family of public servant. But ang hindi maganda roon yung bang makapalamuha, walang ginawa, puro pangungurakot. Hinahawakan yung sinasabing teritoryo, niloloko yung mga tao, binibili. At kuminsan, siguro naman, pumunta ka lang sa Mindanao, doon sa parting nagkagulo roon. Isa sa mga dahilan na ako'y unfiltered sa sabihin ko. Siguro naman alam na natin yung mga namatay na mga, mamamahayag na nilibing na lang ng parang akala mo. That's a cause of dynasty. Okay? So, sa Senado, walang dynasty. Kasi wala kang baluarte. Senate is all about statesmanship. And you will be elected by the national, sa national. Hindi mo malalaman kung sinong hindi. Alangan ba naman bilhin mo silang lahat. But you must have a strong platform na makikita ng tao. So, sa Senate, you'll rise or you fall kung talagang maganda ang advocacy at plataforma mo. But there's the other side of that. Marami nagsasabi, hindi nanggaling sa akin, sayang daw yung Senado. Bakit pinabubugaran ng mga taong hindi karapat-dapat o maarte-arte, etc., bla bla bla. Ang Senado for statesmen, talagang seryoso. Senate is all about inquiry, investigation to legislation. You have to solve the problem within the system. Kung may problema, punuan mo. Kasi, titingnan na lang natin dito, Kasi baka yung mga batas na kasalukuyan, kinakailangan i-revisit, repeal them, and get a new one that would solve, sinasabi natin, yung problema. So, that's Senate. Kaya nga may Senate in aid of legislation. So kung magkaroon ng T3 sa Senado, hindi mo kinukonsidera yon na may dynasty kayo? Wala, hindi naman kami pwedeng dynasty dahil di naman kami gobernador, congressman, mayor. Inelect kami sa pamamagitan national. Well, wala kaming balwarte. Well, kung kami inelect pareho, para mong sinabi, sino ang dapat aalis? Sino ang iisipin na dapat, parang ganito lang, para to make it simple, Nung kami ba'y namayagpag T3 sa TV5, may nagreklamo ba? Pabor sa tao. Pag ang T3 naman, pumasok sa Senado, pabor sa tao, basta't magserbisyo ka ng tama, punuan mo ang pangangailangan. You have to, fill the needs of others by putting right laws. Study it because it's a solution that will be, yung sinasabing the laws that will be used by the executive department. Paano magiging siste sa T3 kung magka-T3 sa Senado? Pareho kayo ni Senator Raffy na independent. Pag pumasok din si Kong Erwin, kasama siya sa administrasyon. Makikita ba natin na, kahit naman po mga kapatid sa T3, may kanya-kanya po silang opinyong magkakapatid. Oo. At yun ay nagre-respetuhan sila ng kahit magkakaiba po ang kanilang ang kanilang paniniwala. Okay, ang sa Senado kasi, para makapasa ka sa batas, yung mga batas na gusto mong isulong or palakasin, kinakailangan mo ng tulong ng mga kasamahan mo. So it's all about number games. It's all about multiplication and addition. No division, no subtraction. Kung kami magsasama-sama for the greater good of the country because of a good laws, I will support Raffy. I will support Erwin. Wala naman sigurong batas na ipapasa kami na hindi, it's not for the greater good of the people. Of course, magsasama-sama kami roon para ayusin, palakasin, or mag-ambag na magandang batas kasi ang makikinabang ng tao, hindi kaming mga magkakapatid. Kasi nanunungkulan kami as a statesman
to fill the needs of what the country needs by crafting laws based on sinasabi natin inquiry, investigation, and native legislation. Puntahan ko naman ang usapin sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ano ang sa tingin mo dapat nating approach? Kasi makikita po natin na ang ating pamahalaan this time is more aggressive, no? Mas assertive tayo. Pero hindi talaga tayo, parang nandoon pa rin talaga yung walang tigil na panghaharas ng China. Nakikita ko yan. Tama yung ginagawa ng ating kasalukuyang administrasyon. Firm, diplomatic, and tough. Hindi naman po pwedeng inapak-apakan ka. Hindi ka naman sinasabing declaration of war because anytime that you send the gray ship, Navy na yun, that's declaration of war. Pero pag pinadala mo yung sinasabing white and red, Coast Guard yun. So now, there's UCLO, United Nations Laws of the Sea. Yun ang sinasabing sundin natin. May batas dyan eh. At doon ang pagbabasehan natin na sundin natin. But we have to fight also, not in terms of aggression, in terms of diplomatic assertion, and make sure na we're not starting it. We're not starting it. Kasi para sa atin, may batas naman dyan eh. Sundin natin. Medyo pahabaan lang ng PC dahil maliit tayo. Huwag tayo maging masyadong mainitin ng ulo kasi baka mapulbos tayo. Pero hindi ibig sabihin takot tayo. You know, we just have to be tough, firm, but using the law. Kahit na siguro naintindihan ko kasi ng Pangulo natin. Ganyan. Ang hirap kasi dyan, may mga iba dyan wanting to be tough. Siguro kulang lang ng kunting yung sentido komon. Medyo mababa ang sentido komon eh. You need to be able to stand on the higher ground na naintindihan mo about foreign relations. And at the same time, you need to be able to have a higher common sense based on logic, rationality, and reasons. And you need to have the wisdom of other countries like United Nations. Well, nakatuwang mo. Puntahan natin yung nangyayaring eleksyon ngayon sa Amerika. Mainit, pero base sa projection, mga kapatid, dun sa mga hindi updated, mukhang panalo na po talaga si dating President Donald Trump bilang susunod na Pangulo na naman nila sa pangalawang pagkakataon. Sa tingin mo, Ben, ano yung magiging epekto nito sa atin at paano tayo dapat din maghanda? Well, I think para sa akin, mas magandang epekto natin because if Trump is declared a winner, si Trump may policy siya. He stands for what is right. First and foremost, ang problema nila, economy. Number 2, immigration. Number 3, yung sinasabing everything that follows. Wag na natin tingnan yung sinasabing abortion. Another thing. May pulisiya eh. Meron silang yardstick. Mas makakaganda kaysa doon sa sinasabing uupo na presidente na walang polisiya, hindi dumaan sa tamang proseso, basta't nilagay lang siya, hindi siya dumaan sa sinasabing screening na kung sino magaling para may plataforma. So, ang plataforma na nakikita natin, ako, sumusubaybay ako, hate, hatred, fear, sowing fear, yun si Kamala and the liberals. And if that country keeps going that, mauuwi yan sa socialism and Marxism. Pero doon kay Trump, nakikita mo, ito, he knows diplomacy. Extreme nga lang, hindi mo magugustuhan ang kanyang estilo, pero intindihin mo na lang the policy, even in the foreign relations. What does it mean for the country like Philippines? I think mas okay yan sa atin. Kaysa doon sa, sa liberal. Usaping droga naman tayo. Balik tayo dito sa bansa, Ben. Yung paano natin ito dapat talaga sugpuin? Paano mo ito susuportahan o babaguhin kung ikaw ay mahalal pagdating sa war on drugs ng ating bansa? Una sa lahat, the war on drugs is with the President and the executive and the law enforcement. Ang Senate is more about legislation. I will support any legislative actions on the basis of strengthening yung sinasabing the war on drugs. Naniniwala akong pagigtingin natin yung sinasabi natin muna intel in the community na
tingnan na maigi and what the cost. Kasi kung titingnan natin, kami sa Bitag, we were so engrossed about drugs nung araw na hindi sa panahon ni Duterte. Nakita namin kung saan nanggagaling yung drugs at distribution, apakabilis. Pinpoint kung saang lugar, rehiyon na mabilis, distribution agad. So now, di sa parting to, hindi ako pabor yung sinasabing tukhang na parang pinapatay na lang parang manok. Na extrajudicial killings. Extrajudicial killing, I don't believe in that. But, Pero tingin mo nagkaroon talaga ng extrajudicial killings? Well, noong panahon ni Duterte? I cannot make my judgment on the basis of what I see based on perception and expectation without the knowledge of what's going on. Kasi wala naman ako sa Senate eh. Kung sakaling nasa Senate ako, I'll think I'll do an inquiry. I think I do an investigation to see na do legislation para palakasin. For now, I'll reserve that as soon as I get to the Senate. And so tulong siguro sa kasalukuyang administration pag-igtingin, wala na extrajudicial. Sometimes sa drugs, you need rehabilitation, not execution. Doon sa mga biktima. Yung upasapin na mangingialam or manghihimasok ang ICC or yung International Criminal Court kahit hindi na tayo miyembro nito? Alam mo, una sa lahat, our judicial system is working. We're a sovereign state and I don't think that there's any reason kung bakit manghihimasok ang ICC. If the International Criminal Court will come in and interfere, for what reason? Are they saying hindi gumagana yung ating Korte Suprema, Court of Appeals, the lower courts? I mean, who are these people to come right in? They can work in, parallel sa justice system natin. Nagbigay ng pahayag ang ating Department of Justice. Hindi kami No. Allow our courts to work. If you see na hindi gumagana ang korte natin dito, and then we're being run by dictators, go for the dictator. Wala naman tayong ganun eh. Gumagana eh. Yung nga lang siguro, on some other things, let the court siguro make its judgment at parusahan kung sino dapat parusahan. Di mo kinakailangan pang himasok kasi una-una hindi na tayo miyembro ng ICC. At nagsalita naman dyan si BBM. So, I don't understand dun sa ibang mga politiko na parang they're hyping up on that ICC. Kung akong tatanungin mo, it's, based on my judgment, we're a sovereign state. Our court system is working. We should not be interfered by an outside court. Because if the outside court is really wanting to work on this, then work with the government. And then, let the court system natin muna, ang ating hudikatura, gumana. Hindi mo dadalhin sa labas. Ang pangit tingnan eh. Puntahan natin ang usaping Chacha. Sakaling mapag-usapan muli ito, pabor ka ba? Medyo at this point in time, masyadong highly politicized yung sinasabing People's Initiative o Cha-Cha, Charter Change. There's a time for that, but now masyadong highly politicized tayo yan. I think that the best that we can do is use the present, sabihin natin, our constitutional system at paigtingin muna, solbahin muna yung mga kailangan ng mga Pilipino. And kung economic provision lang naman, may mga ginawa na naman ng mga mambabatas natin dyan eh. Kung i-overhaul mo naman at medyo gagawa ka ng People's Initiative sa ibaba, and then under the guise of economic provision, nadadagdagan mo, pero papakialaman mo na slowly but surely na sinasabi ng ibang kritiko para may dahilan na sila pakialaman yung political situations. Diyan ang magkakaroon ng mga term limits, etc., blah, blah, blah. May motives sila. Hindi nanggaling sa akin yan. Sinasabi ko lang bilang, again, isang mamamahayag. Very critical, very, pagdating dyan. Ako, very observant in my being a journalist. Journalist pang nagsasalita. Umuugong ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Your thoughts? May basihan ba o napupolitika nga siya? Dalawang banda yan. Titignan natin. I think, kung akong tatanungin nyo, diretso, unfiltered, real talk. Cut the bullcrap. Focus sa mga issues na kinakailangan gawin. Huwag nating gawin na parang politics na yan. Kasi kung hindi, wala nang chance. Think of this. Let's pray na magkaroon ng peace plus unity equals prosperity.
Hindi mangyayari yan. Kung meron tayong katahimikan at meron tayong pagkakaisa, aasenso ang bansa natin. Hindi aasenso ang bansa natin sa pamumulitika at panggibaan. Bagkus, minsan lang ang aking pakiusap si Ben Tulfo bilang mamamahayag o siguro sumasama na rin sa sinasabing sa Senado. Mano ba naman magkaroon tayo ng moratorium na wala munang tigil muna yung mga investigahan, tigil muna yung mga bangayan, tigil muna ng ganito, ganyan. I-focus mo ng issue para yung mga tao, sila ang mga dapat pagsilbihan, hindi politika. Iyan nga kasi, investigation in aid of re-election, investigation in aid of elections, this is BS. Let's just focus sa mga tao. Serve the people. It is the people, the citizenry in the government, not politicians. Pag sinasabing citizenry, executive to at yung mga tao. Kaya, hindi natin makakamtan yung sinasabing pagkakaisa at katahimikan. Pero magkaroon lang ng moratorium, ceasefire muna hanggat patapos ng eleksyon, tsaka kayo magbangayan. Pero wag ngayon, kasi magiging in aid of re-election, in aid of election yan. Punta tayo. Okay. Break. Ang daming issues na pwede pang pag-usapan. Pero sabi nga, sa'yo na rin ang galing. Kulang yung isang oras natin. Pero gusto nating madaanan kasi lahat. Meron kaming segment. Okay, let's do fast talk. Okay. Okay. Ngayon, Gano'n ka fast? sa loob ng isang minuto or less, mga 10 seconds Okay. or 5 seconds, pili ka lang ng isa sa mga ilalatag kong options. Okay. Ayan. Sige, bigyan kita ng mga 20 seconds para may kaunting explanation kung gusto mong mag-explain. Pwedeng, pero kailangan isa lang ang pipiliin mo. Okay. Ha? Okay. Unahin ko. Fast talk. Journalism o politics? Well, pinapipili mo ako, saan ba ako nanggaling? Being a journalist, shifting, going into not politics, statesmanship. Erwin o Rafi? Both. Isa lang eh. Eh di, mag-jack and po silang dalawa. Pamilya o career? Family, Ayuda o trabaho? trabaho, Divorce o annulment? annulment, Red or green? none. Ano bang favorite color mo? Political yan eh. Hindi, tinatanong ko, red or green? Anong kulay mo? Black and silver, bitag. Kulong o rehabilitasyon? Depende kung anong krimen mo. If it's a crime, murder, kulong. Rehabilitasyon. If it's something na may pag-asa ka or something lighter, then rehabilitate the person so you can go put him in the mainstream. Cha-cha sa politika o sayaw na cha-cha? Sayo na cha-cha. Sige nga, Cha-cha-cha. pati nga. No. Pakitaan mo nga pangit kami eh. ng kaunti. Ayan. Term extension o re-election? Ano ba pinag-uusapan dito? Dynasty or ano? That's like, siguro ako election. Re-election. Re-election. or term extension? Eh pag nasobrahan ka na dun sa term mo bakit ka pa magre-re-elect? 9 years ka na eh. Let's define that. Kasi I di ba would may go- mga usapan na gawin na lang 5 years pero 2 terms lang. Kesa I'll go for 3 that. years ng 3 years and 3 years. I will go for that because if you're a good leader, you have 5 months, 5 years, years. 60 years, 60 months that you can do something. Pero masyadong mahaba yan kung medyo banban, pulpul, kurap yung nakaupo. Sus Mariosep. Eh, may power naman ang tao dyan eh. I-impeach. Federalism o unitary state? For now, I'll say unitary state tayo dito. Netflix o Senate hearing? None. Alright. Wala na siyang explanation pero mag-break na po tayo ng kaunti. May oras pang humabol sa pag-comment sa ating live stream. Maaaring manalo po ng maagang pamaskong 500 pesos. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nasa huling bahagi na po tayo ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po ang inyong lingkod Cheryl Cosim kasama ang ating senatorial aspirant na si Ben Tulfo. At dito na tayo, basahin ko ang ilang mga mensahe ng ating mga kapatid. Nasa akin na ba? Sinend nyo ba sa akin? Siyempre, hinihintay ko sa ano. Oh, okay. Sandali lang po Lumalabas yung aking edad. Sandali lang. Hindi ko nahanda. One yung salamin. aking- Anong tawag? Teleskopyo. Ha? Teleskopyo. Antipara. Oo nga. Ayun, antipara.
Let's do this. Ayan, okay. Sabi mo pa naman, mukha akong bumabata. Bumata Sabay ka- biglang, Bumata ka kailangan lalo dyan. ng antibata. O, kailangan mo yan. At medyo mas maganda ang dating mo, mas maganda ang rehistro. Okay. Mula kay Marites Incha, bilang botante po, ang aking basihan sa pagpili ng isang senador ay una, may alam sa paggawa ng batas at implementasyon na makikinabang ang mamamayang Pilipino. Ikalawa po, masipag, hindi corrupt at may takot sa Diyos. I know Senator Raffy is religious. And then Congressman Erwin is religious. Ikaw, ano ang iyong Iba yung religiosity and spirituality. Yeah. The spirituality is about the relationship that you have straight with God, the Father, or the Son. Doon lang aking tinitingnan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung religiosity is is something that you pray every now and then, memorize prayer, repeated rosary. Walang masama ron. It's still the same. So the difference is that I would like to have a closer relationship with God. And I think that's the basis of being a man of God. Yung takot sa Diyos is based on your religiosity, yung spirituality and the Word of God, which is very important sa akin. Okay, may tanong. Ito pala nasa dulo. Si June Romel Galion. Ano ang unang gagawin mo sa unang araw mo sa pwesto? At, go ahead. Well, malawak na tanong yan. Anong unang gagawin ko? Magpapasa Siyempre. ng bills. So, Usually una, ganun yan, di ba? First day. Basahan ng mga ganito bills. muna. Pagpasok mo sa Senado, pag-aralan mo muna yung decorum, yung relationship that you have with your colleagues. That's the way of winning in order for you to pass the bill. Number two, yung interaction mo and then yung legal people mo na who would, then is, summarize all the existing laws that's something to do sa Senate, interparliamentary. Kung pag-uusapan ano ang unang batas na aking atupagin, the ease of doing business where the corruption is. Okay. Pasensya na po mga kapatid at kapos na po tayo sa oras. Pero bago ko ibigay sa iyo yung floor, ang ating winner muna po ng 500 pesos. Ang sabi niya, ang pagpili ng isang senador ay isang desisyong pinag-iisipan mabuti. Dapat ang isang senador ay may katapatan at integridad. Mayroong adhikain na makatutulong sa bansa. Mayroong karanasan at kaalaman higit sa lahat. Mag-iingat at mag-research tayo upang makapili ng isang mabuting kandidato na may maayos na plano sa pag-unlad ng bansa. Congratulations sa iyo, Lilibeth Curcusha. Nanalo ka. Ikaw ang ating winner ng 500 pesos. And we have 1.5 minutes to go. Ang ating final question, bakit ka dapat tanggapin ng taong bayan bilang aplikante sa Senado? Hindi ako nag-a-apply ng trabaho. Ang gusto ko lamang ay mapunuan ang pangangailangan. Doon sa kukulangan ng mga batas na kinakailan, ayusin na, i-revisit. Kung pag-uusapan ay trabaho, marami. Pero itong seryosong trabaho na to, at itong legislation is about statesmanship. Kinakailangan mo rito ng talino. Kinakailangan mo rito ng sinasabing, pag sinabing talino, critical thinking ka dito. At marami kang alam patungkol doon sa mga kakulangan sa batas, kaya nga ginawa yung batas. The mother of all laws is the Constitution, under which the Republic Act is basically done sa mga Senado, at sa mababang kapulungan. Now, hindi ito laro na parang akala mo trabaho lang ang in-applyan mo. The legislation is something na meron ka ng plano. At alam mo ang dahilan ng problema, hindi epekto ng problema. If you notice, Cheryl, wala akong motherhood statement na ginawa. Lahat ng statement ko tumpak. Ginawa kong simple. May kakayanan ako na gawing simple yung isang bagay na komplikado. My job is to translate, interpret, and make it simple so people can relate. That's my job. The second job is for me, kasalukuyan ang trabaho natin is to inform and educate so people can be emancipated, malaya sa sinasabing ito'y busugin mo sila ng mga kaalaman kaya hindi na sila mangmang. At pangatlo,
isanay mo sila sa sinasabing, kapaligiran ng, yung pamantayan na dapat malaman ng taong bayan na ang tao ang boss, hindi ang mga politiko. Kaya nga si Pinoy sinasabi niya, kayo ang boss ko, the late President Noyon. I will apply the same yardstick. Maraming salamat for taking your time. Salamat sa pagsama mo sa aming unang episode dito sa Sagot Kita Aplikante Serye, Mr. Bitag Ben Tulfo, and we wish you all the luck. Thank you as well. You're welcome. At dito po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Lunes para kilatisin ang isa pang aplikante. Huwag kalimutan maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot Kita!